Dahil sa pagkahilig ni Jong Yoo-jang sa panunood ng mga crime documentaries at pagbabasa ng mga articles tungkol rito, ay nagawa niyang patayin ang isang inosenteng babae na halos kasing edad lamang niya. Si Jong Yoo-jang ay isinilang noong 1999 mula sa Busan, South Korea. 23 years old siya nang gawin ng krimen nito lamang May 26 ng taong ito. Nakilala ni Yoo-jang ang biktima sa pamamagitan ng isang mobile app na kung saan pwede kang mag-hire ng private tutors. Nagpanggap si Yoo-jang na ina ng isang middle school student na nais mag-hire ng private tutor para sa anak para turuan nito sa Ingles. May 26 ng hapon, iyon ang araw na napagkasunduan ng biktima at ni Yoo-jang, kung saan pupunta ang estudyante sa bahay ng tutor para doon turuan ng Ingles. Alas 4 ng hapon na makita sa CCTV footage si Yoo-jang na nakasuot ng middle school uniform na binili niya para magpanggap na siya ang estudyante na tuturuan ng biktima. Nang makarating sa bahay ng tutor ay agad naman siya nitong pinagbuksan ng pinto. Nang makapasok sa loob ay agad niya itong sinaksak sa leeg ng ilang beses hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Matapos noon ay umalis si Yoo-jang at nagpunta sa isang malapit na grocery store para bumili ng trash bag at bleach na gagamitin para i-dispose ang bangkay at para na rin linisin ang crime scene. Ilang beses din siya nakita sa CCTV na pabalik-balik mula sa bahay ng biktima. May isang footage na nakita rin na umuwi pa siya ng kanilang bahay para kumuha ng luggage. Nang makabalik sa bahay ng biktima ay nagawa niyang pagpira-pirosuhin ang ilang bahagi ng katawan nito para magkasya sa suitcase na dala-dala niya. Hating gabi nang pumara siya ng taxi at nagpahatid sa Nakdong River. Hila-hila niya ang luggage na kung saan naglalaman ng katawan ng biktima. Nang makarating sa Nakdong River ay mag-isang ibinaba ni Yoo-jang ang luggage. Ang akala ng driver ay pupunta lamang ito sa malapit na park roon. Ngunit nang sundan niya ito ng tingin ay dire-diretso ito sa damuhan. Dahil sa pagdududa ay hindi agad umalis ang driver sa lugar at hinintay niya ang makabalik ang babae. Inabot ang halos 30 minutes ang kanyang paghihintay. Nang makabalik ito ay napansin ng driver na tila magaan na ang dala-dala nitong luggage. Dito na naalarma ang driver at tumawag ng pulis. Hindi na isaad sa mga report kung paano napanatili ng driver si Yoo-jang sa lugar. Nang makarating ang mga pulis ay binuksan nila ang luggage na dala-dala ni Yoo-jang at dito nga nakita nila na meron itong bahid ng mga dugo. Inikot ng mga pulis ang Nakdong River at nakita nila doon ang ilang bahagi ng katawan ng biktima. Nakita din doon ang ilang mga gamit nito tulad ng mga ID at wallet. Kung kaya't nagkaroon ng lead ang mga pulis kung saan nakatira ang biktima. Nang puntahan nila ang tinitirhan ng biktima ay nakita nila roon ang mga marka ng dugo. Agad nilang inaresto si Yoo-jang. Noong una ay sinabi nito na siya ay nagluwal ng sanggol. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis dahil sa matibay na mga ebidensya na nakalap. Kung kaya't kalaunan ay umamin din siya sa krimen. At na-curious lamang siya kung paano ang pumatay tulad ng mga napapanood niya. Nang magsagawa ng investigasyon sa tahanan ni Yoo-jang ay nakita roon ang ilang mga libro tungkol sa mga crime stories. Sa kanyang cellphone naman ay nakita roon na 3 buwan bago ang krimen ay nakita sa kanyang mga search history ang tungkol sa mga crime at kung paano magtago ng bangkay. Bukod sa biktima ay marami pang kinontak si Yoo-jang na mga private tutors. Isa-isa niyan tinanong ang mga ito kung naninirahan ba ito na mag-isa at kung nag-o-offer ba ang mga ito ng private lessons sa bahay. Ang biktima ay isang 26 years old at successful freelance English tutor. Si Yoo-jang ay pinalaki ng kanyang lolo matapos siyang iwan ng kanyang ina noong siya ay 1 taong gulang pa lamang. At huli niyang nakita ang kanyang ama noong siya ay 6 na taong gulang. Nag-graduate siya ng high school, 5 taon na ang nakakaraan at simula noon ay hindi na siya nakahanap ng trabaho. Kung kaya't lagi lang siyang nasa loob ng bahay, nagbabasa ng libro at nanonood ng mga crime documentaries. Ayon sa kanyang mga dating kaklase at dating kaibigan ay tahimik na tao si Yoo-jang at bihira magsalita.
Nang i-review ang mga CCTV footage ay mapapansin na tila normal lang ang ikinikilos ni Yujang. Hindi ito nakikitaan na nagpapanik at walang sinyales na gumawa ito ng karumal-dumal na krimen. Nang magsagawa ng psychoanalysis test kay Yujang, siya ay lumagpas sa average result na kung saan sa Korea pag ang isang tao ay nakakuha ng score na 25 out of 40 questions, siya ay masasabi ng isang psychopath. 살인 충동을 혹시 언제부터 느끼신 걸까요? 피해자는 유가족께 할 말 없습니까? 피해자와 유가족분들에게 저는 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다.